Bago tayo tuluyang sumabak sa ating istorya, sandali muna tayong magkamustahan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil baka sa iba't ibang sulok tayo ng mundo nagtatagpo sa gabing ito. Pero iisa ang hahanapin natin, isang kwentong didiretsyo sa puso. Sa baryo ng San Isidro, kung saan ang umaga ay laging sinasalubong ng tilaok ng manok at ang hangin ay amoy palay, putik at pagod. Doon namumuhay si Amando Vergara. Hindi siya iyong tipo ng lalaking madaling mapansin sa umpukan. Hindi rin siya palabati at lalong hindi mahilig magkwento tungkol sa sarili. Ngunit sa baryong iyon, sapat nang marinig ng mga tao ang pangalan niyang binabanggit para malaman nila kung anong klasing tao siya. Masipag, tahimik, at marunong lumaban kahit hindi nagsasalita. Tuwing 4:00 pa lang ng madaling araw, gising na si Amando. Hindi na niya kailangan ng alarm clock dahil ilang taon ng gutom, responsibilidad at alalahanin ang kusang gumigising sa kanya. Bumabangon siya mula sa lumang papag na lingit-ngit pa sa bawat galaw, tahimik na nagsusuot ng kupas na damit at saka agad naglalakad palabas habang madilim pa ang paligid. Madalas, nadadatnan siya ng malamig na hangin sa may likod bahay kung saan nakatali ang kalabaw nilang si Bardo, ang tanging natitirang kayamanan ng kanilang pamilya bukod sa maliit na piraso ng lupang ayaw nilang bitawan. Sa loob ng bahay ay naiwan ng kanyang lola na si Salve, isang payat ngunit matibay na matanda na kahit mahina na ang tuhod ay pilit pa ring tumatayo para lang maipaghain siya ng mainit na tubig na parang kape. Kasama rin nila sa bahay ang nakababatang kapatid niyang si Mireya, 21 taong gulang, tahimik ngunit matalim ang isip, at ang 8 taong gulang na si Turing, anak ng namayapa nilang panganay na kapatid. Sa murang edad ng bata, maaga niyang natutunan ang katahimikan sa bahay nila ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi tanda ng mga problemang hindi na kailangang banggitin dahil palagi nang naroroon. Amando, mahinang tawag ni Lola Salve habang inaayos ang alampay sa balikat. Kumain ka muna kahit kaunti, baka mamaya himatayin ka na naman sa init. Ngumiti ng bahagya si Amando habang inaabot ang baso ng mainit na tubig at ang isang pirasong pandesal na hinati pa sa 2. Kayo na po ni Ituring ang kumain ng buola. Marami pa akong lakas. Ayan ka na naman, sabi ni Mireya mula sa may pintuan, hawak ang isang timba ng tubig. Hindi kami tanga, kuya. Alam naming gutom ka rin. Tama na, sagot si Amando sa mahinang boses. Habang may natitira pa tayong tanim, may paraan pa. Iyon ang laging linya ni Amando sa tuwing tila gisto ng sumuko ng lahat sa bahay. Hindi dahil sigurado siyang may paraan, kundi dahil alam niyang kapag siya ang nawalan ng lakas ng loob, tuluyan ng guguho ang maliit nilang pamilya. Hindi naging madali ang buhay ni Amando kahit noon pa. Bata pa lamang siya nang mawalan ng ama dahil sa aksidente sa bukid. Ilang taon lang ang lumipas, sumunod naman ng kanyang ina na pinatay ng matinding lagnat dahil hindi sila nakaabot agad sa ospital. Mula noon, si Lola Salve na ang nagtagpi-tagpi sa kanilang buhay. Ngunit hindi lang gutom at pagdadalamhati ang kinaharap ng magkakapatid noon. May isa pang sugat na hindi kailanman tuluyang naghilom, ang pagkawala ng malaking bahagi ng lupang minanasana sa kanila ng kanilang ama. Ayon kay Lola Salve, ang lupaing dating pag-aari ng kanilang pamilya ay hindi naman talaga dapat mababawasan. Ngunit sa mga panahong hindi marunong bumasa ng mga papel si Amando at puro tiwala pa sila sa mga kamag-anak, nagpasok ng kasunduan ang tiyuhin ng kanilang yumayapang ama na unti-unting pinalipat ang titulo sa ibang pangalan. Hanggang sa huli, ang natira na lamang sa kanila ay ang makitid na bahagi ng bukid sa may gilid ng sapa. Bahaging mahirap bungkalin, madaling bahain at laging minamaliit ng mga bumibili ng lupa sa baryo. Ngayon, panibagong panganib na naman ang nakaambas sa natitira nilang ari-arian. Isang negosyanteng kilala sa bayan, si Rigor de Malanta, ay paikot-ikot nitong mga nakaraang buwan sa San Isidro.
Hindi siya taga roon, pero para na siyang hari kung umasta. May sasakyan, may tauhan, may mga kasamang nakapolo at may dalang mga folder at may kakaibang kakayahang patahimikin ang ilang opisyal sa isang kindat lamang. Bawat linggo ay may bagong balita tungkol sa sinong magsasaka ang napaalis, sinong pamilya ang napilitang pumirma, at sinong tao ang nabigyan ng pera kapalit ng lupang minanapa sa mga ninuno nila. Hindi ako pipirma. Maaring sabi noon ni Amando nang puntahan siya ni Rigor sa gilid ng bukid ilang araw bago magsimula ang ating kwento. Hindi nawala ang ngiti ni Rigor. Makinis ang sapatos nito kahit putika ng dinaanan. Sa likod niya ay may dalawang lalaking tikom ang bibig at mukhang sanay manakot. Amando, huwag ka naman magpakabayani. Ang liit na nga ng lupa mo, hindi pa mabunga. Bibigyan kita ng halagang hindi mo kikitain sa 5 taon. Hindi puso kata ng liit ng lupa sa halaga niyan sa amin. Talaga ba? Malamig na tanong ni Rigor. Paano kapag may papeles akong magsasabing hindi na talaga sa inyo yan? Napatigil si Amando noon. Hindi dahil natakot siya sa mismong banta, kundi dahil alam niyang posible iyon. Sa mundong ginagalawan nila, madalas na panalo ang may pera kahit mali. Basta hanggat nandito ako, hindi ko ibibigay, sagot niya. Napailing si Rigor at lumapit ng kaunti. Minsan, ang mga katulad mo, hindi natatalo sa gutom. Natatalo kayo sa katigasan ng ulo. Mula loon ay mas dumami ang mga kakaibang pangyayari. May isang gabing may nagputol sa bakod nila. Isang umaga naman ay nakita nilang sinira ang pilapil na ilang araw ding pinagtibay ni Amando. Minsan may dumating pang 2 tagasingil na nagaangking may lumang utang daw ang kanilang ama. Hindi nagpahalata si Amando, pero bawat dagok ay tila dagdag batong ipinapapatong sa kanyang dibdib. Sa gitna ng lahat, may mga taong nakapaligid sa kanya na nagpapakulay sa buhay ng baryo. Nariyan si Tasyo Nable, ang matalik niyang kaibigan na kahit medyo padalos-dalos ay totoo ang malasakit. Pare, sabi ni Tasyo minsang magkasama silang nag-aayos ng araro. Kung ako sa'yo, tumakbo na lang tayo sa Maynila. Baka doon swertehin tayo. Hindi napigilang matawa ni Amando. At iiwan ko lito sina Lola at Mireya, pati si Turing. Hindi pwede. Hanggang kailan ka lalaban dito? Hanggang kaya ko. Nariyan din si Luningning Pavia, ang dalagang tindera ng gulay at isda sa palengke. Madalas ay siya ang bumibili ng ani ni Amando kahit minsan ay lugi rin siya. Amando, sabi niya isang hapon habang isinasali ng mga talong sa basket. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kung iba sa'yo, matagal nang sumuko. Hindi kasi pwedeng sumuko lang. Alam ho, sagot ni Luningning sabay iwas ng tingin. Kaya nga siguro, ikaw si Amando. Hindi man niya sabihin ng direkta, dama ng marami sa baryo na may lihim na paghanga si Luningning sa kanya. Ngulit sa dami ng alalahanin, ni hindi marunong lumingon si Amando sa ganoong bagay. Para sa kanya, ang pag-ibig ay luho ng mga taong may oras pang mangarap. Samantala, sa munisipyo, si Kapitan Berto Lamsen ay madalas magpakitang mabait sa harap ng mga tao. Marami itong ngiti, marami ring pangako, ngulit bihira ang gawa. Kapag may handaan si Rigor sa bayan, laging nandoon si Kapitan Berto. Kapag may reklamo naman ng mga mahihirap, laging pag-aaralan daw niya. Sa totoo lang, nararamdaman na ni Amando na hindi lang si Rigor ang kalaban nila. Ang mismong sistemang dapat sana'y kumakalinga sa kanila, yun pa ang unti-unting sumisiksik para tuluyang maitulak sila palabas ng sarili nilang lupa. Sa kabilang dahon ng bansa, malayo sa alikabok ng baryo at ingay ng palengke, may isa bang buhay na unti-unti ring gumugulong patungo sa landas ni Amando, ang buhay ni Serapina Vallejo. Ngulit sa puntong ito ng ating kwento, isa pa lamang siyang pangalang hindi kilala ng San Isidro. Isang babae sa mundong may helicopter, boardroom at mamahaling salamin. Isang babaeng malayo sa bukid, malayo sa butik, at lalong malayo sa isang lalaking kagaya ni Amando. Walang idea si Amando na habang ipinaglalaban niya ang natitirang lupa, habang tinatahi ni Mireya ang lumang uniforme ni Turing, at habang pilit itinatago ni Lola Salve ang pag-ubo niya tuwing gabi, ay may paparating ng pangyayaring hindi lang babaguhin ang buhay nila, kundi yayanigin ang mismong kinatatayuan niya
bilang isang simpleng magsasaka. Ngunit sa ngayon, hindi pa iyon ang oras. Sa ngayon, ang manatilihing isang lalaking tahimik na nag-aaralo sa lupa sa ilalim ng araw, walang ibang sandata kundi dangal, tiyaga at pusong sanay ng masaktan pero hindi pa rin sumusuko. At sa isang baryong unti-unting linalamon ng kasakiman ng mga makapangyarihan, siya ang isa sa iilang natitirang taong handang tumayo kahit mag-isa para ipaglaban ang alaala ng kanyang mga magulang, ang kinabukasan ng kanyang pamilya at ang lupang huling nagpapaalala sa kanya kung sino siya. Mula sa huling sandali ng nakaraang bahagi, nanatiling mabigat ang hangin sa San Isidro. Habang unti-unting linalamon ng kasakiman ng mga makapangyarihan, ang baryo ay patuloy na nagsasaka parang walang karapatang mapagod. Ngunit sa umagang iyon, hindi niya alam na ang simpleng araw na akala niya'y tulad lamang ng lahat ng nauna ay magiging hangganan ng dati niyang buhay at simula ng mas mapanganib na daang hindi niya kailanman inaasahan. Maagang maaga pa lamang nang gumising siya. Madilim pa ang langit at ang hamog ay makapal sa talahiban sa likod ng bahay. Hindi siya agad nagtungo sa bukid. Wala kasi ang kalabaw nilang si Bardo sa kinatatayuan nito. Naputol ang rubid at may mga bakas na yabag pababa sa damuhan na papunta sa kabilang bahagi ng sapa. Ano? Wala si Bardo? Gulat na tanong ni Mireya habang lumalabas ng bahay na hawak ang lamparang dagas. Tumango si Amando at sinipat ang paligid. Parang may nagpakawala o baka nasiraan ng tali. Hahanapin ko bago sumikat ng todo ang araw. Sumingit si Lola Salve mula sa loob. Isama mo si Tasyo. Mahirap na. Baka may kalokohan na naman ang mga tao ni Rigor. Hindi na kumontra si Amando. Sa totoo lang, iyon din ang unang pumasok sa isip niya. Nitong mga nakaraang araw, tila dumarami ang maliliit ngunit nakakabahalang panggugulo sa kanila. Minsan ay may sumusunod sa kanya sa daan pa uwi. Minsan naman ay may hindi kilalang mga lalaking nagpapanggap na bumibili ng ani pero masyadong mausisa sa lagay ng bahay nila at sa rutang dinaraanan niya sa bukid. Makalipas ang ilang minuto ay kasama na niya si Tasyo na nakasombrero pa at halatang hinila lang sa higaan. Pare, kung sino man ang may pakana nito, saasampalin ko ng tsinelas. Reklamo ni Tasyo habang hinihimas ang mga mata. Hindi pa ako nakakapag-almusal. Kung hindi mo kasama ang reklamo mo, baka mas mabilis tayo. Sagot ni Amando pero bahagyang nangiti rin siya. Sa di kalayuan ay humabol din si Turing kahit paulit-ulit na siyang pinapauwi. Uwi ka na, sabi ni Amando. Delikado rito. Marunong naman po akong tumingin ng bakas, Kuya Amando. Depensa ng bata. Tsaka si Bardo po, ako rin naman nagpapaligo doon minsan. Napabuntong hininga si Amando. Hindi niya itatangging may punto ang bata. Sa murang edad ni Turing, natutunan itong makibahagi sa hirap ng pamilya. Kaya sa halip na pagalitan pa, ay hinayaan na lamang niya ito, basta't pinanatili sa pagitan nila ni Tasyo. Ang umagang iyon ay tila normal sa unang tingin. Umaaluong ang hangin sa malalayong puno ng akasya. May mga ibong nagliliparan sa ibabaw ng palayan, ngunit habang papalapit sila sa paakyat na bahagi ng lupaing malapit sa kabundukan, may kakaibang ingay na sumingit sa katahimikan ng baryo. Isang mahinang ugong sa himpapapawid. Napatingala si Tasyo, may eroplano? Hindi agad sumagot si Amando, bihirang may lumilipad na mababa sa bahaging iyon ng lalawigan. Ang tunog ay hindi gaya ng karaniwang naririnig nilang malayo sa itaas. Masyadong mababa, masyadong malapit, at may kung anong pagaspas sa tunog na tila naghihingalo. Muli silang napatingala. Sa pagitan ng makakapal na ulap, sumilip ang maliit na puting eroplano. Nanginginig ang lipad nito at hindi pantay ang bagsak bangon ng pakpak. Hindi maganda yan, bulong ni Amando. Parang sinagot ng langit ang kaba niya nang biglang kumulog. Sumabay roon ang mas malakas na pag-ugong ng makina. Tila nawangwalan ito ng kontrol. Napaatras si Turing sa takot. Kuya, nanginginig na sabi ng bata. Babagsak ba yan? Bago pa makasagot si Amando, ay biglang lumiko ang eroplano sa maling anggulo. Isang matinis na ingay ang sumingaw mula rito, saka sumunod ang nakakabinging pagsabog na nagpayanig sa paligid. Nataranta ang mga ibon sa puno.
Kumalat sa hangin ang maiitim na usok mula sa likuran ng kabundukan, hindi kalayuan sa may tuyong bahagi ang lupaing malapit sa dating kamalig ng mga Lamsen. "Diyos ko!" sigaw ni Tasyo. Hindi na nagdalawang isip si Amando. Doon! Tumakbo agad siya papunta sa direksyon ng usok. Humahabol si Tasyo habang hawak sa kamay si Turing na halos madapa sa bilis nila. Habang papalapit sila, lalong lumalakas ang amoy ng nasusunog na gasolina at bakal. Nang marating nila ang bahagi ng damuhan sa likod ng mga kawayan, bumungad sa kanila ang wasak na katawan ng maliit na eroplano na sumadsad sa lupa at bumangga sa mababang bahagi ng pilipil bago tuluyang tumilapon sa gilid ng punong nara. May apoy na nagsisimulang kumalat sa isang pakpak nito, sigaw ni Tasyo nang makita ang inalo sa may harapang bahagi. Doon lamang naramdaman ni Amando ang tunay na bigat ng sitwasyon. Ang apoy ay hindi pa malaki, ngulit alam niyang ilang segundo lang ang pag-asa at pagkahuli. Sumingaw ang init sa mukha niya. Nanginginig ang metal ng eroplano. Halos mapatid ang hininga ni Turing sa iyak. "Huwag kayong lalapit," madiin sabi ni Amando. "Tasyo, kumuha ka ng tubig sa sapa. Turing, tumakbo ka kay kapitan o kung sinong makita mo. Tawagin mo lahat." Hindi kumibiko si Tasyo sa unang segundo. "Pare, delikado. Bilisan mo." Sa pagkakataong iyon, sumugod na si Amando. Nadulislan pa siya sa putik nang akyatin ang nagtabaluktot na katawan ng eroplano. Mainit ang bakal at kumakagat sa balat ang singaw mula sa apoy. Tinukod niya ang dalawang kamay sa bingaw ng pinto at pinilit itong hilahin, ngunit ayaw bumukas. Sa loob ay nakita niya ang isang babaeng nakasandal sa upuan ng piloto, nakatali pa ang seatbelt at duguan ng ulo. Hindi ito gumagalaw. "Hoy, naririnig mo ba ako?" Sigaw niya kahit alam niyang malamang ay walang ulirat ang nasa loob. Walang sagot. Muling pinalakas ni Amando ang hatak. Hindi gumalaw ang pinto. Tumingin siya sa paligid at nakakita ng malaking tipak ng kahoy na tumalsik mula sa nabasag na bahagi ng puno. Kinuha niya iyon at buong lakas na ipinukpok sa gilid ng bintana. Sa ikatlong beses ay nabasag ang salamin at sumabog ang mga tipak sa loob. Agad siyang umatras nang biglang umalpas ang apoy sa may pakpak. Nangingitim na ang usok at sumisikip na ang kanyang dibdib. Sa likod niya ay narinig niya ang mga sigaw ni Tasyo at ilang lalaking paparating. "Amando, bilisan mo!" sigaw ni Tasyo. May bitbit ng 2 timba ng tubig kasama si Joven Makaspak, ang tanod na kilala sa baryo sa pagiging tamad at palainom. Sa halip na tumulong agad, napatitig pa si Joven sa bukas na bahagi ng eroplano. "Baka may mamahaling gamit dyan," bulong nito. Narinig yun ni Luningning na kararating lamang kasama ang ilang babae mula sa palengke. Agad niya itong tinulak sa balikat. "Walang kang hiya. Tao ang ililigtas, hindi bag." Titingin lang naman. Kapag kumuha ka ng kahit ano, ako mismo ang magsusumbong sa'yo." Hindi na nakaimik si Joven at napilitang umigib na lang ng tubig. Samantala, muling sumuot si Amando sa siwang ng bintana. Bumao ng maliliip na bubog sa kanyang palad. Inabot niya ang seatbelt ng babae, ngunit naipit ito. Gamit ang piraso ng bakal na nasa tabi niya, pilit niya iyong tinuklap. Nanginginig ang kanyang mga braso sa init at kaba. Sa wakas ay lumuwag ang pagkakaipit. Dahan-dahan niyang hinila ang babae palapit sa siwang. Magaan ito, ngulit hindi ganon kadaling buhatin dahil nang hihina na rin siya. Nang mailabas niya ang kalahati ng katawan nito, isang pagsabog sa likod ang nagpaalpas ng mas mainit na apoy. Napamura si Tasyo. "Amando, lalayo ka na!" Ngulit hindi umurong si Amando. Sa isang huling diin, naiahon niya ang babae palabas ng eroplano at agad niya itong kinandong palayo sa apoy. Pagkabagsak niya sa damuhan, ay saka lamang niya naramdaman ang hapdi sa sariling braso at tagiliran. Napaso pala ang balat niya sa pagsuot niya sa loob. Lumapit si Luningning at agad nilagay ang dulo ng kanyang panyo sa sugat ng babae sa noo. Humihinga pa siya. "Tubig!" utos ni Amando. Tinulungan siya ni Tasyo at ng ilang tao na hilahin ang babae ng mas malayo. Sa likod nila ay tuluyang lumaki ang apoy sa eroplano, saka sumabog ang isa pang bahagi nito.
Napasigaw si Turing at napayakap kay Mireya na kararating lamang, hingal na hingal mula sa pagtakbo. "Kuya, ayos ka lang ba?" Nanginginig na tanong ni Mireya nang makitang paso sa braso ni Amando. "Huwag mo muna akong tingnan," habang hinihingal. "Yung babae." Unang dumating si Kapitan Berto pero gaya ng nakagawian nito, mas malakas pa ang boses kaysa ambag. "Tabi, tabi! Ako na ang bahala rito!" Sigaw niya na para bang siya ang unang sumagip. Napatingin siya sa kanya na halatang inis si Tasyo. "Kanina ka pa, Kap? Wala ka pa rito nang buhati ni Amando yan nang mula sa apoy." Nagkunwari lamang na hindi narinig ni Kapitan Berto ang sinabi at agad tumawag sa mga taong magpapanggap ding tumulong. Ngulit sa kaguluhan ay iisa lamang ang totoo. Si Amando ang sumuong sa apoy, si Amando ang nagbasag ng salamin, at si Amando ang nagbuhat ng walang malay na babae mula sa bingit ng kamatayan. Hindi kilala ng mga taga San Isidro ang babaeng kanilang nailigtas. Ang alam lamang nila, mamahalin ang suot nitong relo. Ang tela ng damit ay hindi pangkaraniwang nakikita sa baryo, at ang mukha nito, kahit duguan at maputla, ay halatong hindi sanay sa hirap ng ordinaryong buhay sa bukid. "Dalhin na natin siya sa center," suhestyon ni Kapitan Berto. Napatingin si Amando sa babae, saka sa kapitan. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong kutob na bumigat sa dibdib niya. Ang barangay health center nila ay kulang sa gamit, oo, ngulit ang mas mabigat niyang iniisip ay ang dami ng usisero at oportunistang nakapaligid na. Nakita niya na kung paanong tumingin si Joven sa mga gamit ng eroplano. Nakita rin niya kung paanong kumikilos ang ilang lalaki ni Rigor sa di kalayuan, waring interesado sa pangyayari. "Hindi muna sa center," mariin ni sabi ni Amando. "Sa bahay muna namin." Nagulat si Mireya. "Kuya? Mas mapapainom natin siya ng mainit na sabaw, malilinis ang sugat at mababantayan ng maayos. Kapag may malay, saka tayo magpapasya." Napakunot ang noo ni Kapitan Berto. "Delikado yan, baka kung sino yan. Mas delikado kung maiiwan siya rito sa gitna ng kung sino-sinong nakapaligid." Sagot ni Amando. Sandaling nagkatitigan ng dalawa, ngunit sa huli ay wala ring nagawa ang kapitan. Hindi niya pwedeng kontrahin ng hayagan ang lalaking kakagaling lamang sa apoy para magligtas ng buhay. Dahan-dahang binuhat ni Amando ang babae, kahit halos manghina siya sa sakit ng paso. Tinulungan siya ni Tasyo sa pag-aalalay. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang bahay, hindi nila alam na ang pangyayaring iyon ay hindi mananatiling lihim ng matagal. Sa syudad, may mga taong naghahanap na sa nawawalang eroplano. May mga istasyon ng radyo at telebisyon na nagsisimulang magsabi ng balitang nawawala ang isang kilalang tagapagmana at piloto. At sa mas madidilim na sulok ng mundo ng negosyo, may mga taong hindi nagmamadaling makita siyang buhay. Ngulit sa sandaling iyon, ang alam lamang ni Amando ay may isang estrangherang babae sa kanyang mga bisik, sugatan at walang malay. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi lupa, hindi utang at hindi si Rigor ang pinakamabigat niyang iniisip, kundi ang tanong kung sino ang babaeng ito at bakit pakilamdam niya, kasabay ng pagdating nito sa buhay niya, ay paparating na rin ang unos na mas malaki kaysa anumang kinaharap niya noon. Mula sa sandaling binuhat ni Amando ang sugatang babae palayo sa nagliliyab na eroplano, tila nagbago na ang ritmo ng bawat araw sa bahay ng mga Vergara. Hindi na lamang gutom, utang at pangamba sa lupa ang laman ng maliit nilang tahanan. Ngayon ay may isang lihim na nakahiga sa lumang silid sa tabi ng kusina. Isang babaeng hindi nila kilala, ngulit malinaw sa lahat na hindi siya ordinaryong tao. Pagdating nila sa bahay nung araw na iyon, agad na kumilos si Lola Salve na parabang sanay sa mga biglaang sakuna. Nilagyan niya ng malinis na kumot ang lumang papag sa silid ni Mireya. Si Mireya naman ay nagpakulo ng tubig at nagsalang ng luya. Si Turing, na kahit takot ay gustong makatulong, ay paulit-ulit na tumatakbo sa poso para mag-igib. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Amando ay tahimik na nakatayo sa tabi ng higaan, suot pa rin ang damit na may bahib ng abo at paso, habang pinagmamasdan ang mukha ng babaeng kanyang iniligtas. Maputla ito. May manipis na hiwa sa noo, may gasgas sa may leeg, at may maliliit na pasa sa braso. Sa kabila ng ayos nitong ngayon ay magulo at wala sa sarili, halatang may kakaibang tindig ang mukha nito.
isang uri ng kagandahan hindi lang basta nasusukat sa kinis o ganda ng hubog ng ilong, kundi sa impresyong sanay itong pinakikinggan at sinusunod. "Kuya, ikaw muna ang upo," sabi ni Mireya nang makita ang nangingitim na paso sa kanyang kanang braso. "Namumula na yan." "Hindi muna," sagot ni Amando. "Siguraduhin muna nating wala siyang lagnat." Napailing si Lola Salve habang pinipisil ang dulo ng bimpo. "Anak, hindi ka bakal. Kapag bumagsak ka rin dito, dalawa na ang aalagaan namin." Sa pagkakataong iyon ay parang saka lamang naalala ni Amando ang sarili. Nang sumandal siya sa dingding, ay naramdaman niyang kumikirot nga ang sa giliran niya. Ngunit hindi pa rin siya tuluyang nakapagpahinga. Maya't maya ay may dumarating sa labas ng bahay, mga usiserong kapitbahay, mga tanod, mga taong gusto raw tumulong pero halatang gusto lang makibalita. Si Kapitan Berto ay dumaan din bago magtakip silim, kasama muli si Joven Makaspak. "Anong kalagayan?" tanong ng kapitan habang nakasilip sa may pintuan. "Hindi pa nagigising," sagot ni Amando. "May nagtanong na sa munisipyo. Baka raw may nawawalang eroplano. Dapat yata ipaalam na natin sa pulis." Hindi sumagot agad si Amando. Hindi niya may paliwanag kung bakit, pero hindi pa siya kampante. Masyadong maraming matang nakatingin, masyadong mabilis ang interes ng tao. At sa baryo gaya nila, kapag may misteryosong dumarating na may halagang hindi mo alam, kasunod niyon ay gulo. Kapag nagigising siya, doon tayo magsasabing buo. Karapatan din niyang malaman kung sino ang lalapitan. Nakita niyang bahagyang nairita ang kapitan, ngulit pinili niyang ngumiti. "Sige, pero tandaan mo, Amando, ako ang opisyal dito. Huwag mo kong ilalabas sa desisyon." Pagalis nito, si Tasyo ang unang nagsalita. Nasa may pintuan nito, nakasandal at may bahid pa ng putik ang pantalon. "Pare, mayabang na naman si Kap. Mukhang gusto niyang siya ang unang makipag-usap kapag nagigising ang babae." "Hindi ko rin gusto ang tingin niya kanina," bulong ni Mireya. Tahimik lang si Amando, ngunit tama sila. Ang tingin ni Kapitan Berto ay hindi tingin ng taong nag-aalala. Tingin iyon ng taong nag-iisip kung papaano siya makikinabang. Lumipas ang magdamag na hindi nagigising ang babae. Umuulan ng bahagya sa hating gabi at tuwing humahampas ang hangin sa dingding na kawayan, nagigising si Amando sa pagkakaupo sa bangkito sa labas ng silid. Hindi niya manamalayan na nakatulog pala siya doon sa pagitan ng pagod at pag-aalala. Paggising niya kinabukasan, si Lola Salve na ang nakaupo sa kanyang pwesto. "Matulog ka naman kahit sandali." Sabi ng matanda, "Kami muna rito." "May malay na ba siya?" Umiling si Lola Salve. Pero gumalaw ang kamay niya kaninang madaling araw. Baka mamaya gising na rin. Hindi umalis si Amando. Nagpunta lamang siya sa likod bahay para maghilamos at saka muling tumingin sa babae. Sa liwanag ng umaga, mas malinaw ang anyo nito. May manipis na gintong hikaw. Malinis ang mga kuko kahit nagasgasan na ang kamay. May relo itong hindi na gumagana, ngunit halatan mamahalin. Sa tabi ng higaan ay nakapatong ang maliit na leather pouch na nakuha ni Mireya mula sa bulsa ng babae. Hindi nila iyon binuksan, inilapag lang nila doon bilang paggalang. Bandang tanghali, habang nag-iinit si Mireya ng lugaw, biglang narinig ni Turing ang mahinang pag-ubo mula sa silid. "Gumalaw po siya!" sigaw ng bata. Agad na nagtipon-tipon ng lahat. Si Lola Salve ang unang lumapit at marahang hinawakan ang noo ng babae. Dahan-dahan itong dumilat. Sa unang bukas ng mga mata nito ay halatang litong-lito siya. Gumalaw ang mga mata niya sa kisame na pawid, sa dingding na kawayan, sa maliit na bintanang may kupas na kortina, hanggang sa huminto ito sa mukha ni Amando. Napakurap siya. Where am I?" Nagkatinginan sina Mireya at Lola Salve. Hindi agad nakaimik si Turing na tila namangha dahil sosyal ang boses ng babae. Si Amando ang sumagot. "Nasa bahay ka namin, sa San Isidro. Bumagsak ang eroplano mo sa may kabundukan kahapon." Bahagyang kumunot ang noo ng babae. Pilit siyang bumangon, ngulit na pangiwisi sa sakit. "Wag muna," sabi ni Lola Salve. "May tama ka pa sa ulo." Pinikit ng mga mata niya saglit na parang sinusubukang buuin ang huling alaala. Pagmulat niya ulit, mas maingat na ang tingin niya. "Who saved me?" Hindi agad nagsalita si Amando, mulit si Turing ang sumagot na parang ipinagmamalaki ang bayanin niyang tito. "Si Kuya Mando po, pumasok siya sa apoy."
Napunta kay Amando ang tingin ng babae. Sa unang pagkakataon mula nang magising siya, may malinaw na emosyon sa mukha niya. Hindi pa ito buong tiwala, hindi pa pasasalamat, ngunit hindi na rin purong gulat. Huminto siya, tila pinipili ang sasabihin. I'm Serafina. Hindi na niya sinabi ang pamilyo. Napansin agad iyon ni Amando, ngulit tumunggo lamang siya. Ako si Amando, sila Lola Salve, kapatid kong si Mireya at pamangking kong si Turing. Bahagyang tumingin si Serafina sa bawat isa. Nang mapunta ang tingin niya kay Lola Salve, napansin niya marahil ang lamping inihanda sa tabi ng higaan at ang mangkok ng maligamgam na lugaw. Kayo ang nag-alaga sa akin. Kahit sino naman ay dapat alagaan, sagot ni Lola Salve. Ngunit hindi ganun kadaling napawi ang pagdududa ni Serafina. Sa bawat galaw niya sa sumunod na mga oras, dama ni Amando na binabantayan sila nito. Hindi iyon dahil masama ang ugali ng babae, kundi dahil tila sanay siyang maghinala. Nang iabot ni Mireya ang lugaw, tinignan muna iyon ni Serafina bago dahan-dahang tikman. Nang sabihin ni Turing na may mga taong nagtatanong sa kanya sa labas, kapansin-pansin tumigas ang mukha nito. Sino? Mabilis nitong tanong. Mga taga-barangay lang siguro, tsaka si Kapitan Berto. Hindi nakaligtas kay Amando ang bahagyang panlalamig ng ekspresyon ni Serafina. Kinagabihan, mas malinaw na ang isip niya. Umupo siya sa gilid ng papag habang tinutulungan ni Mireya na uminom ng bamot para sa sakit ng ulo. Si Amando naman ay nasa may pintuan, tahimik lamang. Kailangan ko ng telepono, sabi ni Serafina. Wala kaming signal dito sa loob ng bahay. Minsan sa may malaking bato sa likod may isang guhit. Napatingin si Serafina sa paligid, tila sa kanya lang lubusang naramdaman kung gaano kasimple ang kinalalagyan niya. Wala silang tiles, wala silang bentilador na maayos. Ang liwanag ay lamang sa isang bumbilyang kumukurap papaminsan-minsan dahil mahina ang kuryente. Bakit ninyo ako dinala dito? Tanong niya direkta kay Amando. Dahil doon sa pinagbagsakan mo, mas madelikado kung iniwan ka sa gitna ng mga taong hindi namin kilala. At dahil wala namang mas malapit. Hindi niyo ako kilala. Hindi nga. Hindi niyo rin alam kung may naghahanap sa akin. Hindi rin. Pero inuwi mo pa rin ako. Tumanggo si Amando. Buhay mo muna ang inisip ko. May mahabang katahimikan pagkatapos nun, si Serafina ay napayuko. Para bang may tumama sa bahagi ng sarili niyang matagal na niyang ibinaon. Sanay siya sa mga taong nagtatanong muna ng pangalan, halaga o koneksyon bago tumulong. Sanay siya sa mga matang laging nagsusukat kung gaano siya kapakinabangan. Gulit itong lalaki na nasa harap niya, paso ang braso, may sugat sa tagiliran at ang bahay ay halos hindi na sapat sa araw-araw na pamumuhay, ni isang beses ay hindi nagtanong kung ano ang makukuha sa kanya. Kinabukasan, nagulat si Serafina nang makita si Amando sa likod bahay, pilit pa ring nag-iigib at nagtatali ng sirang bakod, halos halatang masakit ang paso niya. Lumabas siya sa may pintuan, alalay sa dingding. Hindi ka ba marunong magpahinga? Tanong niya. Napalingon si Amando. Hindi rin naman pwedeng huminto ang gawain dito. Napasok ka dahil sa akin. Hindi mo kasalanan na bumagsak ang eroplano mo. Tama. Pero kasalanan ko kung hindi kita babayaran. Nag-angat ng tingin si Amando. Hindi siya napikon, ngulit ramdam ni Serafina ang bahagyang pagbabago sa mukha nito. Hindi kita iniligtas para bayaran mo ako, mahinang sagot niya. Hindi nakapagsalita agad si Serafina. May kakaibang hiya siyang naramdaman, bagay na bihira niyang maranasan. Sa mundo niya kasi, lahat ay may presyo. Kahit kabutihan, madalas may kapalit. Ngunit dito, unang beses siyang nakatagpo ng isang taong ayaw gawing negosyo ang pagligtas sa kanya. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unti siyang lumalakas, mas nakita niya ang tunay na lagay ng pamilya de Amando. Nakitulog siya sa isang silid na dating pinaghahatian ni Mireya at Turing. Napansin niyang ang sabaw na ipinapakain sa kanya ay halos kapareho lang ng sabaw na pinaghahatian na ng lahat. Nakita niya kung paanong tinatago ni Lola Salve ang pag-uubo kapag may ibang nakatingin. Narinig niya minsang umiiyak ng mahina si Mireya sa kusina dahil hindi na ito makapag-enroll uli sa kolehiyo. At higit sa lahat, narinig niya ang usapan ni Amando at Tasyo isang gabi sa labas. Hindi na sapat ang benta sa palengke, sabi ni Tasyo.
Tapos bumalik na naman ang tao ni Rigor. May dala raw mga papeles. Tingnan ko bukas, sagot ni Amando. Hindi ko pa rin pipirmahan kahit anong ilatag nila. Pare, paano kung peke ulit pero may kakampi sa munisipyo? Kung ibibigay ko ang lupa, saan ko dadalhin sina Lola? Saan tatakbo si Turing? Hindi pwede. Tahimik na nakinig si Serapina mula sa loob ng silid. Doon niya unang naramdaman na ang lalaking nagligtas sa kanya ay hindi lamang mabait. Isa rin itong taong araw-araw nilalamon ng sistemang pabor sa may pera. At sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, may gumising sa loob niya na hindi negosyo, hindi ambisyon at hindi yabang. Utang na hindi kayang tumbasan ng simpleng salamat. Sa ikatlong araw, saka lamang niya pinili na sabihin ang buo niyang pangalan. Nagkakape noon sa mesa sina Lola Salve, Mireya at Amando nang lumabas siya sa silid. Mas maayos na ang tindig at mas malinaw na ang mga mata. Kailangan kong magsabi ng totoo. Napalingon silang lahat. Ang buong pangalan ko ay Serapina Vallejo. Nakita niyang natigilan si Mireya. Napakunot ang noo ni Lola Salve. Ngunit si Amando, bagamat intiman sanay sa mga pangalan ng mayayaman, ay halatang napansin ang bigat ng apelyido. Vallejo, ulit ni Mireya. Yung kumpanya ng eroplano? Tumanggo si Serapina. Ako ang hinahanap nila. At sa simpleng pag-aamin niyang iyon, tila tuluyan nang bumukas ang pinto sa mas malaking mundong papasok sa buhay ng mga Vergara. Ngulit higit pa roon, sa mismong sandaling iyon, tahimik ding isinumpa ni Serapina sa sarili niya na hindi siya aalis sa San Isidro nang walang ginagawa para sa pamilyang tumulong sa kanya. Hindi pa niya alam ang lahat ng detalye. Hindi pa niya alam kung gaano kalalim ang sugat ng buhay ni Amando. Pero malinaw na sa kanya ang isang bagay. Ang kabutihang ibinigay niya sa kanya ng lalaking ito ay hindi niya sasagutin ng pera lang. Sasagutin niya iyon sa paraang hindi inaasahan ng kahit sino sa baryo. At lalo na sa paraang hindi kailanman inaakala ni Amando na posible para sa isang tulad niyang magsasaka. Matapos sabihin ni Serapina ang buong niyang pangalan sa loob ng maliit na bahay ng mga Vergara, tila biglang lumiit ang pagitan ng tahimik na baryo ng San Isidro at ng magulong mundo ng mga mayayaman sa siyudad. Ngunit kasabay ng pagbukas ng pinto sa mas malaking pagkakataon ay ang pagpasok din ng mas mabibigat na panganib. Hindi iyon agad nakita ni Amando sa unang tingin. Ang naisip lang niya noon ay isang bagay. Mas lalong magiging magulo ang lahat kung kumalat sa baryo na ang babaeng inalagaan nila ay isang milyonarya at tagapagmana ng malaking kumpanya. Kaya kinabukasan, bago pa man magtanghali, kinausap niya si Serapina sa may likod bahay, kung saan nakasampay ang maakupas na damit at naririnig ang mahinang agos ng sapa. Kung gusto mong ipasundo na ang mga tao mo, mas mabuti sigurong mas maaga, sabi ni Amando habang inaayos ang bakod na sinira ilang gabi na ang nakaraan. Nakaupo si Serapina sa isang mababang bangko. May manipis na kumulat pa sa balikat dahil hindi pa siya ganap na lumalakas. Ngulit kapansin-pansin na bumalik na ang dating tikas sa pag-upo niya. May susundo sa akin, sabi niya. Pero hindi pa ngayon. Napalingon si Amando. Bakit? Kasi bago ako umalis gusto kong malaman ng totoo sa lupa ninyo. Sa mga papeles at sa lalaking si Rigor Di Malanta. Napatigil si Amando. Hindi mo na kailangang makialam doon. Hindi mo ba naiintindihan? Tanong ni Serapina mas mariin. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Kung hindi dahil sa'yo, patay na ako ngayon. Hindi ako aalis dito na para bang sabaw at gamot lang ang kapalit ng ginawa mo. Hindi naman kita iniligtas para sa kapalit. Alam ko, sagot ni Serapina at bahagyang lumambot ang boses niya. Kaya nga hindi simpleng salamat ang ibibigay ko. Iyon ang unang pagkakataon na hindi agad nakaimik si Amando sa harap niya. Sa loob-loob niya, gusto niyang tumanggi. Hindi dahil ayaw niya ng tulong, kundi dahil sanay na siya ang kapag may nakikialam sa problema nila, mas lumalala lamang ang lahat. Ngunit sa paraan ng pagtititig sa kanya ni Serapina, malinaw na hindi ito isang babaeng madaling pigilan kapag may napagdesisyonan na. Hindi nagtagal at dumating nga ang mga taong pinakamalapit kay Serapina. Isang itim na sasakyan nang huminto sa gilid ng kalsada sa tapat ng bahay nila kinahapunan. Halos mapatingin ang buong baryo. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng nakaslacks at puting polo,
Maikli ang buhok at matalim ang mga matang sanay sa trabaho. Kasunod niya ang isang lalaking nasa 50 na may bitbit na leather folder at isa pang binatang nakasalamin na may dalang laptop bag. Ako si Neris Alon. Magalang ngunit diretsyo ang sabi ng babae. Executive aide ni Miss Vallejo. Brigido Jual, pakilala ng nakatatandang lalaki. Internal investigator. At si Crisanto Veira po, sabat ng binata. Accountant. Nakita ni Amando kung paano agad naging maingat ang paligid. Maging si Kapitan Berto, na hindi naman imbitado, ay sumulpot na parang kabute sa tapat ng bahay, kunwaring nangangamusta. Buti at may mga kasama na kayo, Ma'am Serapina, sabi nito na halatang biglang bumait ang tono. Kung kailangan ninyo ng tulong ng barangay. Kapitan, nang hindi man lang ngumiti si Neris, may kakailanganin po kami mamaya. Kopya ng mga tax declaration at anumang pending land complaints na may kaugnayan sa pamilyang Vergara. Napatamami si Kapitan Berto. Aba, syempre naman, pero kailangang dumaan yan sa proseso. Dadaan po, sagot ni Neris, kasama ang Provincial Legal Office. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may nakita si Amando na bakas ng kaba sa mukha ng kapitan. Mula noon, parang mabilis na umikot ang mundo. Si Serapina ay pansamantalang bumalik sa siyudad para ipakitang buhay siya at ayos, ngunit hindi niya iniwan sa ere ang pangako niya. Bago siya umalis, kinausap niya si Amando sa may pintuan. Babalik ako, sabi niya. Hindi mo kailangang madaliin. Hindi ako nagmamadali, sagot niya. Nag-aayos lang ako ng laban. At totoo nga iyon, sa loob lamang ng 2 linggo, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa San Isidro. Si Brigido Jual ay pabalik-balik sa baryo. Tahimik na kumakausap sa mga matatandang may alam sa kasaysayan ng mga lupa. Si Crisanto naman ay naghalungkat ng mga resibo, mortgage record at lumang tax declarations. Si Neris ay tila walang kapaguran sa pag-follow up sa munisipyo at kapitolyo. Unti-unting lumilitaw ang mga butas sa mga dokumentong ipinipilit ni Rigor laban sa pamilyang Vergara. Ngunit sabay ng pag-usad ng katutaanan ay pagsisimula rin ng mas maruming laro. Isang umaga, nagising ang buong San Isidro sa tsismis na parang apoy sa tuyong dama. Ayon sa mga nagkakalat sa palengke, ginagamit lang daw ni Amando ang kabaitan niya para makapangasawang mayaman. May nagsabi pang noon pa man ay pinaplano niya na raw kung paano makalapit sa mga taong may pera. Lalong lumalayon nang lumabas na artikulo sa isang maliit na online page sa siyudad. Misteryosong magsasaka, paboritong kasama ngayon ng Harris na nakaligtas sa plane crash. Nang nakita iyon ni Mireya sa cellphone ng kapitbahay, napahigpit niya ang hawak niya sa basket ng gulay. Grabe naman sila, sabi niya ng gabing iyon habang kumakain sila ng hapunan. Parang ang dumi-dumi ng tingin nila sa ginawa mo. Tahimik si Amando. Sanay siya sa pangmamaliit pero iba ang ganitong uri ng paninira. Hindi na lamang siyang basta mahirap sa paningin ng iba, ginagawa niya siyang mandaraya. Si Luningning na dumawil kinabukasan na may dalang suman para kay Lola Salve ay halatang may gustong sabihin ngunit nag-aatibali. Ano yun? Tanong ni Amando nang mapansing ilang beses itong tumingin sa kanya. Nagkibit pahilat lang Luningning pero maya-maya ay nagsalita rin. May mga tao sa palengke na nagsasabing kaya raw hindi mo ibinibigay ang lupa dahil baka raw ipabili mo kay Serapina na baka gustong-gusto mong makaahon sa hirap gamit siya. Hindi agad sumagot si Amando. Ngunit si Turing na nasa may sulok at naglalaro sana ng tansan ay biglang napatingin. Hindi totoo yun, sigaw ng bata. Alam ko, mabilis na sagot ni Luningning. Pero alam mo naman ng mga tao kapag may mayaman na nasamkot kung ano-ano ang iniisip. Hindi niya idinagdag ang totoo, na minsan sumagi rin sa isip niya ang isang masakit na posibilidad, na baka unti-unti nang mawala si Amando sa mundong nakasanayan nila. Hindi niya iyon sinabi, ngunit ramdam ni Mireya ang kakaibang bigat sa boses ni Luningning. Samantala, sa siyudad, hindi naging madali ang pagbabalik ni Serafina sa kumpanya. Bagaman ikinatuwa ng ilang loyal na empleyado na buhay siya, marami ang nagulat sa bilis ng pag-angkin ni Leandro Vallejo sa pamumuno habang siya ay nawawala. Sa mga meeting, si Leandro ang nagsasalita. Sa media, siya ang nagpapakitang kalmado. At sa likod ng lahat, nariyan si Aster Kawaling, ang legal advisor na tila laging may hawak na paliwanag para pagandahin ang dumi. Isang gabi,
Tinawagan ni Serafina si Amando mula sa kondo na tinutuluyan niya sa Maynila. Kumusta si Lola Salve? Una niyang tanong. Masakit pa rin ang ubo niya pero nabili na namin ng gamot dahil dun sa pera na iniwan ni Neris para sa check-up. Hindi iyon utang, agad na sabi ni Serafina. Hinding-hindi ko rin iyon ituturing na utang, sagot niya. Pero hindi rin ako sanay na inaabutan ng basta-basta. Napangiti si Serafina sa kabilang linya, bagaman hindi iyon nakita ni Amando. Kaya nga gusto kitang kausapin ng mas maayos. May proposal ako. Ano yun? May proyekto akong gustong simulan para sa mga magsasaka sa lugar ninyo. Hindi charity, hindi palabas. Gusto kong magkaroon ng cooperative model na kayong mismo ang mamamahala. Pero kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan sa lupa. Natigilan si Amando. Hindi ako marunong sa ganyang bagay. Marunong ka sa mas mahalaga, sagot ni Serafina. Hindi ka tiwali. Ilang araw matapos ang usapang iyon, pinapunta ni Neris si Amando sa siyudad. Ayaw sana niyang umalis, ngulit si Lola Salve mismo ang nagtulak sa kanya. Pumunta ka, sabi ng matanda. Hindi araw-araw may pagkakataong katok ang pag-asa sa pinto. Sa unang pagdating ni Amando sa headquarters ng Vallejo Aerologistics, pakilamdam niya ay maling tao siya sa maling lugar. Nakabota siyang luma ngunit malinis. Ang polo niyang hinirampan ni Tasyo ay halatang hindi kasya sa balikat. Sa bawat hakbang niya sa marmol na sahig ng lobby, tila naririnig niya ang sariling yabag bilang paalala na hindi siya bagay roon. Ngunit hindi siya pinahihintulutang umatras ni Serafina. Anong pakiramdam? Tanong niya nang sinalubungin siya sa conference room. Parang gusto kong umuwi agad, tapat niyang sagot. Napatawa si Serafina sa kabilang linya, bagaman hindi iyon nakita ni Amando. Mabuti. Ibig sabihin, hindi ka pa naahawa sa yabang ng lugar na to. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahan niyang ipinakilala si Amando sa ilang taong pinagkakatiwalaan niya sa kumpanya. Tinuruan siya ni Crisanto kung paano basahin ang simpleng financial projection. Ipinaliwanag ni Neris ang kahulugan ng mga kontrata. Si Brigido naman nagpayo kung paano maging maingat sa mga dokumentong pinapipirma. Hindi bigla ang nagbago si Amando. Ilang beses siyang natamimi. Ilang beses din siyang kinabahan sa harap ng mga taong sanay mag-Ingles at makipag-usap sa boardroom. Ngulit bawat araw, may kaunting nababago sa tindig niya. Hindi iyon nakaligtas kay Leandro. Sa isang board meeting na dinaluhan ni Amando bilang bisita ni Serafina, halata ang pangungutya ng lalaki. At ito na ba ang bagong agricultural consultant mo? Tanong ni Leandro, nakasandal sa upuan at nakangiting may halong pangiinsulto. Hindi agad sumagot si Amando. Ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng tinig, si Serafina na ang sumagot. Mas mabuti na ang galing sa bukid kaysa galing sa kaduwagan. Nagkatinginan ng ilang board members. Kumunot ang noo ni Astor. Ngunit hindi doon natapos ang gulo. Sa likod ng mga ngiti at presentasyon, unti-unti nang binubuo ni Brigido ang pinakamapanganib na piraso ng palay-isip. Sa mga na-recover na maintenance report ng bumagsak na eroplano, may nawawalang pahina. Sa mga logbook ng huling biyahe ni Serafina, may peke o minamadaling pirma. At sa mga records ng mga shell companies na bumibili ng lupa sa San Isidro at Karatig Bayan, may paulit-ulit na koneksyon sa isang legal consultancy na hawak pala ng mga tao ni Astor Kawaling. Nang dalhin ni Brigido ang impormasyon sa kondo ni Serafina isang gabi, nandoon si Amando at Neris. Tahimik ang silid habang isa-isang nilatag ang mga papel sa mesa. Hindi ito simpleng business expansion, sabi ni Brigido. Magkakaugnay ang pagbagsak ng eroplano, ang pag-angkin sa mga lupa sa probinsya, at ang agaring pagkuha ni Leandro ng kontrol sa board habang nawawala ka. Tinutukoy mo bang, huminto si Serafina, tila ayaw pang bigkasin. Tinutukoy ko, putol ni Brigido, na malaki ang posibilidad na may sabotahe sa eroplano mo. At ang target ay hindi lang ikaw bilang piloto, ikaw mismo bilang tagapagmana. Nang lamig ang paligid,
Tahimik na nakaupo si Amando, ngulit ramdam niyang mas malaki pala ang gulong pinasok niya ng araw na sinuong niya ang apoy. Hindi lamang niya nailigtas ang isang mayamang babae. Posible rin niyang nasagip ang isang taong gusto talagang mawala ng sariling pamilya at mga kasabwat nito. Ngunit bago pa nila mapaghandaan ang susunod na hakbang, dumating ang dagok na hindi nila inaasahan. Nang umuwi si Amando sa San Isidro makalipas ang 2 araw, napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng bahay. Nasa labas si Mireya, maputla ang muka. Si Lola Salve ay nakaupo sa bangko, nanginginig ang kamay. "Nasaan si Turing?" agad niyang tanong. Napatingin sa kanya si Mireya at doon niya nakita ang luha sa mga mata nito. "Kuya," nanginginig nitong sabi, "hindi umuwi si Turing mula sa tindahan." Parang biglang nawala ang tunog ng paligid. "Anong ibig mong sabihin na hindi umuwi?" "May nakakita raw," sabat ni Tasyo, nakararating lamang, hingal na hingal. Naisinakay siya sa puting van sa may dulo ng kalsada at may naiwan silang sulat. Iniabot ni Mireya ang gusot na papel. Nanginginig ang kamay ni Amando nang buksan yon. "Lumayo ka kay Serafina Vallejo kung ayaw mong sumunod ang bata sa eroplano." Sa mismong sandaling iyon, alam na ni Amando na wala ng atrasan. Ang paninira, pananakot at pangaagaw sa lupa ay hindi na lamang laban ng mahihirap at mayayaman. Nasa gitna na siya ng isang mas malaking krimeng kayang pumatay, dumukot at magkunwaring legal ang lahat. At sa unang pagkakataon, ang tahimik na lalaking sanaing magtiis ay tuluyan ng napuno. Dahil ngayon, hindi na lupa lamang ang gustong agawin sa kanya. Pati ang batang itinuring niyang parang sariling anak, sinubukan ng kunin ng mga kaaway niya. Mula sa sandaling mabasa ni Amando ang sulat na iniwan ng mga dumukot kay Turing, parang huminto ang mundo sa paligid niya. Ang dating problema niyang lupa, utang at paninira ay biglang lumiit sa harap ng isang mas personal at mas mabagsik na takot. Hindi na lamang dangal niya ang tinatamaan. Hindi na lamang kinabukasan ng pamilya nila ang sinisira. Ang batang ilang taon na niyang inalagaan, pinakain, pinatulog at minahal na parang sariling anak ay hawak na ngayon ng mga taong walang konsensya. Napaupo si Lola Salve sa bangko at napahawak sa dibdib. Si Mireya na may naninginig habang umiiyak. Si Tasyo ay palakad-lakad sa bakuran, galit na galit, ngunit halatang hindi alam kung saan magsisimula. "Hindi tayo pwedeng magpanik," sabi ni Amando. Kahit ang totoo'y siya mismo ay parang dinudurog sa loob. Kailangan nating isipin kung sino ang gumawa nito at saan nila maaaring dinala si Turing. "Sino pa ba?" gigil na sabi ni Tasyo. "Mga hayop sila." Hindi sumagot agad si Amando. Alam niyang malaki ang posibilidad na si Rigor nga ang may gawa. Pero sa likod ng lahat ng ito, ramdam niyang hindi simpleng utos lang ng isang lokal na ganid sa lupa ang gumagalaw. Masyadong eksakto ang timing, masyadong malinaw ang babala sa sulat. Ang target ay hindi lamang siya, kundi ang pagputol ng anumang ugnayan niya kay Serafina. Wala pang 10 minuto ay tinawagan na niya si Serafina. Sinagot agad nito ang tawag. "Amando, nasa biyahe ako pa probinsya." "Si Turing," putol ng sabi, pilit pinipigilan ng boses na mabasag. Tahimik ang linya ng loob ng 2 segundo. Mulit nang magsalita si Serafina, malamig na ang tono nito sa paraang alam niyang delikado para sa mga kalaban nila. "Makinig ka sa akin. Neres, Brigido at 2 tao pa ang isasama ko. Tatawagan ko rin si SPO2 Danilo Vares. Siya lang ang pulis na sigurado akong hindi kayang bayaran sa lugar ninyo. Huwag kayong aalis na bahay ng walang kasama at huwag niyong susugurin si Rigor ng mag-isa. Kung si Turing ang kapalit ng paglayo ko sa'yo, baka iyon ang gusto nilang isipin kong gawin." "Hindi," sagot Serafina. "Gusto nilang magkanya-kanya tayo para mas madali tayong durugin. Hindi mangyayari iyon." Makaraang 1 oras ay dumating nga sila. Bumaba si Serafina sa sasakyan na hindi na gaya ng unang araw niyang dinala siya ni Amando mula sa apoy. Wala na ang sugatang babaeng litong-lito sa pawid na kisame. Ang kaharap nila ngayon ay isang babaeng malinaw na alam kung paano lumaban at mas malinaw pang alam kung paano gumanti sa tamang paraan.
Sumunod na dumating si SPO2 Danilo Vares. Payat, ngunit matalas ang mga mata. Kasama niya rin si Sister Elma Ruizo, isang manirang matagal nang nagtuturo sa kapilya ng katabing baryo at kilalang takbuhan ng mga kabataang may problema. Siya ang unang nagbigay ng mahalagang impormasyon. May dating bodega sa dulo ng lumang taniman ng tubo sa pagitan ng San Isidro at Malipot. Sabi ni Sister Elma, ilang buwan nang may mga kalalakihang pabalik-balik doon. Noong una, akala ko'y para sa pataba o kagamitan sa lupa. Pero may ilang bata sa simbahan na nakakita ng puting van doon nitong nakaraang linggo. Napahigpit ang kamao ni Amando. Tayo na, sabi niya. Hindi basta-basta, pigil ni Danilo. Kailangan nating tiyakin ang kilos. Kapag nasindak ang mga iyon at armado, baka mapahamak ang bata. Si Brigido naman ay inilatag sa hood ng sasakyan ang ilang larawang nakuha nila sa investigasyon. May koneksyon ang bodega sa isa sa mga shell company na ginagamit ni Rigor sa pagbili ng mga lupa. At ang pondo ng shell company na iyon dumaan sa legal consultancy ni Aster Kawaling. Napailing si Tasyo. Ibig sabihin, tama si Serafina. Hindi lang ito simpleng panghaharas sa lupa. Tumanggo si Brigido. Mas malalim ito. Gusto nilang takutin si Amando para mawala ang pinakamahalagang testigo sa pinakamahinang bahagi ng plano nila. Hindi na nag-aksaya ng oras ang grupo. Hinati ni Danilo ang mga kasama. May ilang dadaan sa likurang bahagi ng bodega. May ilang mananatili sa sasakyan. Si Amando ay ayaw sanang pigilan ng kahit sino, ngunit malinaw ang kondisyon ni Danilo. Kapag pumasok ka roon, susunod ka sa utos ko, sabi ng pulis. Hindi pwedeng ang galit lang ang dala mo. Ang dala ko, matigas na sagot ni Amando, ay dahilan. Papagabi na nang narating nila ang lumang bodega. Mahangin sa lugar at amoy kalawang ang paligid. Sa malayo ay may mahinang ilaw mula sa loob. Narinig ni Amando ang sariling tibok ng puso habang sumusulong sila sa tabi ng sirang pader. May dalawang lalaking nagbabantay sa labas. Tahimik silang napasuko ni Danilo at Tasyo. Nang makapasok sila sa gilid ng bodega, narinig agad nila ang mahinang iyak. Turing, bulong ni Amando. Nasa loob nga ang bata, nakatali sa upuan, mungit buhay. May pasa sa pinsngi at halatang takot na takot. Sa tabi niya ay may 3 armadong lalaki at sa likuran ay nakatayo si Rigor de Malanta, nakangiti pa na parabang siya ang may kontrol sa lahat. Sabi ko na nga ba, darating ka, sabi ni Rigor nang makita si Amando. Napakabuti mong tito. Bitawan mo ang bata, malamig na sabi ni Amando. Madali lang naman ang kapalit. Layuan mo si Serafina Vallejo at pumirma ka na sa waiver ng lupa. Tapos na ang problema. Hindi problema ang tatawagin mo rito, putol ni Serafina, na lumabas muna sa gilid kasama si Neris at si Danilo na tutok ang baril. Krimen. Nagulat si Rigor, ngunit mabilis din itong tumawa. Ha, buhay na buhay ka pala talaga. Sayang. Mas sayang para sa'yo, sagot ni Serafina, dahil may recording na kami, may paper trail na kami, at ngayong hawak ka naming may batang dinukot, wala ka nang matatakbuhan. Napansin ni Amando ang bahagyang pag-igting ng panga ni Rigor. Sa unang pagkakataon, nabasag ang kumpiyansa nito. Ngulit bago pa ngan lubusang sumuko ang mga tauhan nito, isa sa mga armadong lalaki ang biglang pumwesto sa likod ni Turing at tinutukan ang bata. Napasigaw si Mireya na nasa labas lamang kasama ni Sister Elma. Umatras kayo, sigaw ng lalaki. Kung hindi na nito natapos ang banta. Sa isang iglap, sumugod si Amando kabilang ng sigaw ni Danilo. Tinamaan siya sa balikat ng bakal na tubo ng isang tauhan ni Rigor, ngunit hindi siya huminto. Sinugod niya ang lalaking may hawak kay Turing, hinablot ang kamay nitong may baril at ipinangtakip ang sariling katawan sa bata. Umalingaw-ngaw ang putok. Napasubsob si Amando sa sahig. Kuya! Iyak ni Turing. Amando! Sigaw ni Serafina. Sa sumunod na mga segundo ay parang sabay-sabay na nangyari ang lahat.
Pinabagsak ni Danilo ang armadong lalaki. Si Natasio at ni Riz ay tumulong sa pagpigil sa dalawa pa. Si Rigor ay nagtangkang tumakbo palabas ng bodega, ngunit nasalubong ni Brigido at ng isa pang tauhan ni Serafina sa likod. Nang tuluyang matahimik ang gulo, nakaluhod na si Serafina sa tabi ni Amando. Nanginginig ang kamay niya habang nahahanap ang sugat nito. "Amando, tumingin ka sa akin," sabi niya, halos mawalan ng boses. Dahan-dahang dumilat si Amando. Ang tinamaan pala ng bala ay ang kahoy na poste sa tabi nila. Ang dumalip sa kanya ay tipka lamang at ang mas mabigat na tama ay mula sa hampas ng bakal sa balikat at tagiliran. Masakit, oo, ngulit buhay siya. "Si Turing ba?" tanong niya agad. Inyakap siya ng bata kahit umiiyak. "Nandito po ako." Doon lamang napapikit si Amando, na para bang sakalang niya pinayagang makahinga ang sarili. Nang gabi ring iyon ay naaresto si Rigor at ang mga tauan niya. Sa presinto sa harap ni Danilo at provincial investigators, tuluyan ang bumaliktad ang ilang kasabwat. Dahil sa takot na sila ang mabaon mag-isa, inilaglag nila hindi lamang si Rigor, kundi pati ang koneksyon nito kina Aster at Leandro. Lumabas sa mga ebidensya ang bayad para sa sabotahe sa eroplano, ang paglikha ng mga shell company para maagaw ang mga lupa, at ang utos na sirain ang pangalan ni Amando sa media upang mawalan ito ng kredibilidad. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. May mga hearing, may korte, may mga ulat sa telebisyon, may mga interview na pilit iniwasan ni Amando ngulit pinilit niyang harapin dahil sabi nga ni Serafina, "Kung hindi tayo magsasalita, ang mga sinungaling ang gagawa ng kwento para sa atin." Unti-unting nabawi ang kanilang lupa. Ipinawalang bisa ang mga peking dokumento. Napatalsik si Kapitan Berto matapos maputunayang tumanggap ng kapalit para sa pananahimik niya sa mga anomalya. Si Leandro Vallejo ay tuluyang natanggal sa pamunuan ng kumpanya at kinasuhan kasama si Aster Kawaling. Ang dating mga taong naninira kay Amando ay tahimik na nagsimulang umurong at ang iba namay humingi pa ng tawad ng harapan. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagbabagong hindi kayang sukatin ng papel o kamera. Sa tulong ni Serafina, ni Riz at ni Crisanto, naitayo ang isang modernong kooperatiba sa San Isidro. Hindi ito simpleng dole-out. Tinuruan ng mga magsasaka kung paano pamahalaan ng puhunan, mag-ipon, bumili ng tamang binhi at makipagkontrata ng hindi niloloko. Si Mireya ay muling nakapag-aral at kalaunan ay naging agricultural technician ng kooperatiba. Si Turing ay naipasok sa isang magandang paaralan sa bayan at naging masigla muli matapos ang trauma. Si Lola Salve ay napagamot ng maayos at kahit hindi na bumalik ang dating lakas ng katawan, ay bumalik naman ang gaan sa mukha. Maging si Luningning ay nagkaroon ng bagong simula. Isang hapon, pumunta siya sa bukid ni Amando at tahimik na nagsabi, "Patawad, naging mahina ako." Nakinig ako sa takot at inggit. Ngumiti si Amando. Tapos na yun. Sa tulong ng kooperatiba, nabigyan si Luningning ng maliit na puhunan at nagsimula siyang magbukas ng panaderiya sa gilid ng palengke, isang pangarap na matagal na pala niyang kinikimkim. At si Serafina, hindi niya basta iniwan ang San Isidro matapos maipanalo ang laban. Sa halip, mas lalo siyang naging bahagi ng lugar. Hindi bilang mayamang patron na nag-aabot lamang ng donasyon, kundi bilang partner sa proyekto, kaibigan ng pamilya, at babaeng unti-unting natututong ibaba ang mga pader sa paligid ng puso niya. Hindi rin minadali ang namuong damdamin nila ni Amando. Dumaan iyon sa maraming pag-uusap, hindi pagkakaintindihan, pagtutuwid at pagrespeto sa mga mundong pinanggagalingan nila. May mga gabing nasa bukid sila at tahimik lang na pinapanood ang hangin sa palay. May mga araw namang magkatabi sila sa mga pulong ng kooperatiba, nagtatalo tungkol sa budget at logistics. Ngunit sa bawat taon na lumipas, lalo lamang tumibay ang bagay na hindi nila kailangang ipilit pangalanan agad. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na nila kailangang magkunwari pang wala iyon.
tahimik ang naging kasal nila. Hindi sa hotel, hindi sa malaking simbahan sa siyudad, kundi sa mismong lupang muntik ng maagaw kay Amando noon, sa gitna ng bukiring dating simbolo ng pangamba, nguit ngayon ay simbolo na ng tagumpay. Nandoon sina Lola Salve na lumuluha habang hawak ang rosaryo, si Mireya na naniniti sa tabi ni Turing na mas matangkad na ngayon, si Natasio, Luningning, Brigido, Crisanto, Sister Elma, at maging si SPO2 Danilo Vares na napilit ding ngumiti sa simpleng seremonya. Habang naglalakad si Serapina sa damuhan, suot ang payak ngunit eleganting puting damit at habang naghihintay si Amando sa ilalim ng simpleng arko na yari sa kawayan at bulaklak ng baryo, walang bakas ng ingay ng lumang takot sa paligid. Ang nandoon lamang ay hangin, araw, lupa, at mga taong naging saksi sa lahat ng pinagdaanan nila. Nang magkatapat sila, mahina ngunit malinaw ang sabi ni Serapina. Noong araw na iniligtas mo ako, akala ko buhay ko lang ang binawi mo mula sa apoy. Hindi ko alam pati ang kakayahan kong muling magtiwala. At sumagot si Amando, noong araw na dumating ka sa bahay namin, akala ko panibagong gulo ka lang sa buhay ko. Hindi ko alam ikaw pala ang magiging patunay na may hustisya pa para sa mga taong lagi nang inaapi. Sa huling tingin nila sa isa't isa, walang bahid ng pangako na bitin o bukas na tanong na nakabitin sa hangin. Ang nandoon lamang ay isang buhay na pinaghirapan nilang buuin, isang pamilya na naligtas, isang dangal na nabawi, isang lupang hindi nawala, at isang pag-ibig na hindi isinilang sa luho, kundi sa apoy, sugat, pagtitiis, at katotohanan. Sa San Isidro, sa bukiring minsang gustong agawin ng kasakaman ng iba, tumubo rin ng pagkawalas ang pinakamagandang ani sa buhay ni Amando Vergara. Hindi lamang kasaganaan, kundi kapayapaan.